A badge of honor. Ganyan ngayon tinitingnan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang mga aksyon ng pagbaban ng China sa ilang Pilipino, partikular na kay dating Senator Francis Tolentino. Anya, para sa kanya, karangalan pa ito kung gagawin rin ng Beijing ito sa kanya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. I think that's unfair and it's a slap on our face as Filipinos na dahil miyembro ng Senado mismo natin yung ginaganyan nila. Yan ang pahayag ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela sa China, kaugnay ng kanilang pagban kay dating Senator Francis Tolentino na pumasok sa kanilang bansa, partikular na sa mainland China, Macau at Hong Kong. Maaanghang at diretsahang pahayag nila kasi ni Tolentino laban sa kanila ang naging rason, na nilay malicious statements and moves at nakasisira umano sa bilateral relations ng dalawang bansa. We will just be given personal ng grata dahil sa nag-conduct siya ng investigation about this misinformation campaign. Mga drones, di ba, na-present sa public hearing? Warriors na hinayang ng Chinese embassy that trolls. they are denying. Right? Yeah. Mali yun dahil Senator Tolentino is not doing that on his personal capacity. He was actually doing that as a member of the Senate. Aniya, walang epekto ang ginawang ito at handa rin siya sakaling pati siya iban ng China. I think that's a badge of honor. Kung ako naman, ma'am, masanction, siguro hindi rin naman kasi hindi rin nila siguro isipin pupunta ako ng China at any... Nitong Martes, kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro na pinatawag na ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador to the Philippines para kondenahin ito at pag-usapan. The DFA conveyed to the Chinese side that while the imposition of such sanctions falls within China's legal prerogative, the imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign states. Samantala, sa loob ng 30 araw na pagbabantay sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Coast Guard na aabot sa 40 Chinese ships ang namonitor sa teritoryo ng bansa. Kabilang dyan ang 14 na People's Liberation Army warships sa Bajo de Masinloc sa Zambales. We have still deployed our 97-meter vessel sa Kalayaan Island Group and also in Bajo de Masinloc together with our 44-meter vessel. The priority of the deployment is to ensure the safety and security of the Filipino fishermen. Patuloy din ang mga resupply mission ng PCG para sa mga mangingisda at mga tauhan na nangangailangan ng assistance sa WPS. Sa kabila kasi ng masamang panahon gaya ng malalakas na ulan at epekto ng habagat, may iilan pa ring Chinese vessels na namataang umaaligid sa karagatan ng Pilipinas. Pagtitiyak naman ng PCG, hindi sila gagamit ng water cannon gaya ng ginagawang pambubuli ng China sa mga Philippine vessel nang hindi na nila tumaas pa ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.